At tayo po muna magkaisa pong dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo upang tayo po'y patuloy na patnubayan, gabayan ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Opo, dakilang mapagpalang mambanal sa langit, sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus at pinagbubukal ng mga biyaya sa panandalangin ng taong nilangisan. Aming minamahal ginagalang na Pastor Evangelista, Will Armeda, and the Papa o God. Misa pa kami nagpupun ng kapasalamat sa bawat yugto na aming panalang pinagparti ng isan, sa iyong patuloy na pagkilo sa aming kalagitan, patuloy ka na sa amin sa tutuwin, O Diyos, hallelujah. Subalit bago po yan, misa pa kami buong pagpapakumbaba. Iminyo ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkukulang, pagkakasala, pagsalan sa balakalooban. Patawaran mo ba sa amin, O Diyos, hallelujah. At sa bahaging ito na pagdadala ng Ebanghelyo na kaligtasan, na tunay sa ganang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoong Jesus. Ikaw po ang maglagay ng mga tamang salita sa aking bibig, dali ang spiritual pala, simking karaanan, matindihan, inibig ng mga baguhan, mga bisita, mga datihan, mga sa aming beloved podcast viewers, ito ang aming samot panalangin sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus at aming pinagkakaisang sinasaway ang lahat ng hadlang ng kaaway, damas of hindas at dasan ng belief, cast out from us and bind the power of darkness and anoint thy O Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo at naging sa lahat ang mga nagpapaabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagdala, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo na pinagbubuklan ng mga biyaya. And we give the honor and respect to our dearly beloved honorable parents in the Lord. And we always treasure and remember the blessed memories and teachings and preachings of our dearly beloved honorable Pastor Evangelist Will Armeda, the entire problem of God, beloved honorable Son Pastor Dennis Armeda, beloved Mama Dear, greetings and respect to all the beloved children and Armeda family here in the Philippines, as well in US and in Canada, at sa lahat din po natin mga iniibig na mga kapamanggawa, mga kapatiran sa ating iniibig ng mga bisitante dito ngayon, maging sa ating beloved viewers around the world, a pleasant evening po and welcome to the royal family of God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Beloved saints of God, many people in the world today are anxious and afraid of all the things that are happening. But the Holy Bible says, do not be anxious or afraid. Do not be anxious. For there is a great God who cares for those who follow Him. Mga iniibig, maraming tao ngayon sa mundo na nangababalisa, nangatakot sa lahat ng bagay na nangyayari sa mundo. Subalit ang sabi ng banal na kasulatan, huwag kayong mga balisa, mga takot man, sapagkat may dakilang Diyos na nagmamalasakit, nag-aalala sa mga sumusunod sa Kanya. Kaya kung ating po mababasa dito po sa from the Gospel of St. Matthew chapter 6, verses 25 and 26, talon po sa 31, 32, kanila lamang po. The Gospel, St. Matthew chapter 6, verses 25 and 26. Therefore I say unto you, take no thought for your life, what you shall eat, or what you shall drink, nor yet for your body, what you shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Behold, the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are you not much better than they? Verses 31 and 32. Therefore take no thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or wherewithal shall we be clothed? For after all these things do the Gentiles seek. For your heavenly Father knoweth that you have need of all these things. God bless you po sa Tagalog. Mateo Kapitulo 6, versikulo 25 hanggang 26. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay, kung ano baga ang inyong kakanin, o kung ano ang inyong iinumin, kahit ang inyong katawan, kung ano ang inyong darapin, hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain, at ang katawan kaysa pananamit. Mas na ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila nagsigapas o nangagtitipon man sa mga bangan. At sila'y pinakakain ng inyong Ama sa kalangitan, hindi baga inyo higit ang halaga niyo kaysa kanila?
Dito po sa 31 hanggang 32. Kaya huwag kayo mga balisa na mga sabi, ano ang aming kakanin, o ano ang aming iinumin, o ano ang aming daraptin? Sapagat ang lahat ng mga bagay nito ay siyang pinaghahanap ng mga hintil, yamang talastas ng iyong Ama sa kalangitan, na kinakailangan inyong ang lahat ng mga bagay dito. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, kapatid, and God bless His Word. So napakaliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan, may inibig ko, na huwag mga balisa sa anumang lahat ng bagay sa ating pamumuhay. Sapagkat maraming tao ang nakalimot sa pagmamalasakit, pag-aalala ng dakilang Diyos. Kung kahit maraming tao ay patuloy niya na nangangabalisa, nangangabagabag, natatakot, nag-aalala, may inibig ko. So huwag mabalisa sa lahat ng bagay, sabi ng banal na kasulatan. Kung paano yung mga ibon sa parang, may inibig ko, ito naman po hindi nagtatrabaho, subalit ito po'y pinakakain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung mas lalo na po tayo, mga inibig ko, na kanyang nilalang, sa kanyang wangis, may inibig ko, mas grabe ang pagmamalasakit, pagmamahal na inuukol ng ating dakilang Diyos sa buhay, sa bawat sa atin. Kaya nga, sabi ng banal na kasulatan, na hindi mo pa sinasabi, iniisip mo pa lamang. Ito po'y ipinagkakaloob na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, so praise the Lord. So, ganyan, magmalasakit ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya wala tayong dapat ikabalisa anuman ang uri ng kalalagayan ng ating panahon ngayon. Sapagkat ang panahon ngayon totoong napakamapanganib, nandiyan ang kaguluhan, pati ang kaliwat kanan, mga inibig ko, mga paglindol, mga bagyon dumarating, mga salot, ang napipintong gera, mga inibig ko, na maaring, pag hindi ito mahadlangan, mga inibig ko, ay magsiklab ito ng panibagong Third World War, mga inibig ko. Yan ang pinag-uusapan, mga inibig. Subalit, wala tayong dapat ikabalisa, wala tayong dapat ikatakot. Sapagkat meron tayong Diyos na nagmamalasakit, mga inibig ko. Almost, how many years ago, mga inibig, sa part ng Mindanao, sa Zamboanga, na nagkaroon ng parang na-under siege sila, na paligiran ng mga rebelde, mga inibig ko. At doon ay pumunta yung mga government forces, mga inibig. So, nagkaroon ngayon ng putukan, parang gera talaga, mga inibig ko. So, talagang walang makakalapas ng mga tao, may inibig. Talagang nandoon yung gutom na, siyempre, mga inibig ko. Walang makain ng mga tao. Subalit ang ating grupo, mga inibig ko, sa kahabagan ng ating mga harapan, sa panandalangin ng ating Dearly Beloved Honorable Pastor Evangelist Almeda, the whole Almeda family, mga inibig ko, ay patuloy tayong naglulunsad ng ating banal na gawain. Kahit na overnight, mga inibig ko, ay talaga naman binabawalan sila sapagkat may curfew ng mga panahon na yon. Baka matamaan ng crossfire, mga iniibig. Subalit hindi napigilan ng mga anak ng Diyos na papurihan ang ating pinakamamahal sapagkat sinusuklian ng bawat sa atin yung pagmamalasakit ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pati nga yung grocery na hindi nagbubukas, mga iniibig ko eh. Maraming mga tao na talagang gustong pumasok. Pero yung ating mga kasamahan na beloved workers na nakiusap sila doon sa manager, nahipo ang puso ng manager na yan, binuksan yung grocery na yan, nakapasok sila at nakabilis sila ng mga binibili para sa pangailangan ng banal na iglesia, mga inibig ko. So ganyan magpalang ang ating dakilan sa buhay. Kahit anumang uri ng kalagayan ng panahon, mga inibig ko, dito manaramdaman natin lagi yung dakilang pagmamalasakit ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya wala tayong dapat ikabalisa, sabi ng banal na kasulatan, kung anong kakanin mo, kung anong isusuot mo, mga inibig ko. Kaya nga, ang Diyos mismo, mga inibig, ay nagtanong sa kanyang mga alagad, na sabi ng banal na kasulatan, and He said unto them, when I sent you without purse and scrip and shoes, lack ye anything? And they said, nothing. At sinabi niya sa kanila, nang kayo'y suguin ko ng walang supot ng salapi at supot ng pagkain, at mga pangyapak, kinulang baga kayo ng anuman, at kanilang sinabi, hindi. Yan po sa Lucas sa 6:22, 22:35 ng Lucas. So, ito makikita natin, mga inibig ko,
na kailanman pag tayo po'y tumatalima, sinasagawa natin ang banal na kalooban ng Diyos, kailanman hindi tayo pagkukulangin. Kaya pag tayo humahayo sa kahabagan ng Diyos, mga iniibig, kahit wala tayong dala, pagdating natin minsan talagang yung mga, dun nga sa Mindanao, nung nagsasounding po kami, sa kahabagan ng mahal na Panginoon, yung mga mga Muslim brothers natin doon, nakakababayan natin, pag nahahiyuhan namin ng mga kasamahan ko, na nagsasounding kami, isipin nyo, doon sa lugar na critical area, pag kami po'y lumabas, mga iniibig ko, yung mga tao doon ginagamit, binibigyan kami ng mga prutas, mga pagkain. Sila ang ginagamit natin yung malapanoon. Totoo ang banal na kasunatan, mga iniibig ko, sumunod ka lamang. At kailanman hindi ka mababalisa, hindi ka mag-alala sapagkat nandyan lagi ang Diyos na nagmamalakasakit sa bawat sa atin. Kaya habang tayo may lakas, habang tayo may hininga, mga iniibig po, tayo po'y gumawa ng gumawa. Gumawa tayo ng gumawa, hindi sa tinapay na napapanis, kundi sa tinapay na inila ng Diyos na buhay na walang hanggang. Ano ba sabi po dito sa from the Gospel of St. John, chapter 6, verse 27? Kaya naman po. The book of John, chapter 6, verse 27. Labor not for the meat which perisheth, but for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of God, Son of Man, shall give unto you, for him hath God the Father sealed. God bless you po. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 6, ang talatay 27. Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siyang tinataka ng Ama sa makatuwid bagay ang Diyos. Amen. Purihin ang ating dakilan sa buhay. So tayo po'y pinagagawa ng ating mahal na Panginoon. Hindi doon sa mga tinapay na napapanis, mga ibig ko, huwag tayong maging nakapokus lagi sa mga material na mga bagay, mga iniibig ko. Kaya nga, sabi ng Biblia, set your affection on things above, not on things below the earth. Kinakailangan na yung spiritual na bagay, yung pagkain, the bread of life, na may ito yung buhay na walang hanggang na ipagkakalob sa atin ng ating mahal na Panginoon. Doon tayo mag-focus, mga iniibig ko. Huwag tayong, sabi nga ng preaching ng mahal na pastor kanina, bago tayo nagsimula, banggiting is a sin. Yung kain ng kain, kasalanan. Ito naman niya, pagkain ka ng kain, lalo na kung sa eat all you can, mga inibig ko, yan silo din ng kaaway po yan, mga inibig ko. Makita mo masarap ang pagkain, kain ka ng kain, mamaya pag uwi mo, may high blood ka na. Yung iba naman, na-atake na, mga inibig ko. Kaya maging maingat po tayo, mga inibig ko. Maging sa mga ginagamit sa banal na upasan, mga iniibig ko, kung kinakailangan, pag sumikapan po natin na wag po tayong tumikim ng anumang pagkain. Kung maaari tubig lang, mga inibig ko, para iyanuin tayo lahat ng pinakamamahal na panoon. So, praise the Lord. Kaya maging sincere po tayo, mga inibig ko. Lagi tayong nakapokus sa mga espiritual na bagay, mga inibig ko. Sapagkat dito tayo pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. At kailanman hindi tayo pagkukulangin ng ating Diyos sa buhay. Lahat natin mga Panginoon, provided ng ating dakilang Diyos sa buhay. Sa mga napakinggan natin patuto kanina, isipin mo nung isa pang dating pastor pala, mga inibig ko. For 5 years. Pero sabi niya, siya mismo nagsabi, walang kabanalan, walang mga himala, mga inibig ko. Bagamat one God believer din sila, mga inibig. Subalit ng siya po'y, isipin, bago mabada ako dito, grabing karuhaan, kahiraman. Isipin niyo, isang takal na bigas, lalagyan na napakaraming tubig. Kaya pag niluto mo yun, halos hindi mo makita yung butil ng bigas, mga inibig ko, sa dami. Gusto ko nila na marami silang mahihigop, mga inibig ko. Ganun ang hirap nila. At sabi niya, pag napapadaan sa mga food chain, nakatingin lang. Hindi nila magawa mo. Sobrang hirap, mga inibig ko. Sumanit ng mapakinggan ang ebanghelyo ng kaligtasan na dinadala natin, minamahal dinagala na Pastor Evangelista Will Almel, preaching the word of God with power, anointing. Siya tumalima, isinagawa, sinunod ang lahat ng kalooban ng ating pinakamamahal na panahon. O nagpatuto niya, sabi niya, nagtatamasa, baliwalahan na ngayon yung mga pagkain yun, labas-masok lang sila sa mga food chain na yan, mga iniibig. So pinagpalan lubos ng ating pinakamamahal na panahon. At magsabi po, Lord, kaya nga mga iniibig, set our affection on things above. Lagi sa mga spiritual na bagay. Yung ating beloved
isang Pioneer Square member kanina, maiyak ka doon sa patutuo niya. From province, mga inibig pumunta rito. Sabi ng magulang niya, wag na hindi ka maglilikat na dado, sundin mo ang kalooban ng manapanong anong tinuro sa atin ng ating beloved parents and all the beloved children. Isagawa po natin. At talaga naman andun, yung design na makadululag, isagawa ng manapanong na mapapusko ng banal espiritu ng ating dakilang Diyos na buhay. O sa kanilang paggawa ng pinagpala sila ng ating dakilang Diyos na buhay. Lahat tayo ay pinagpalang lubos ng ating pinakamalapanahon. Everybody, praise the Lord! Palakpakan mo natin dakilang Diyos na buhay. Yung palakpak na talaga tayo pinagmalasakitan ng ating pinakamalapanahon. Kaya ang banal na kasulatan ay may babala, mga inibig ko. May babala. Pag hindi po tayo tumalima sa nagawa ng katuwid-tuwiran kalooban ng ating mahal na Panginoon, kaya kailangan tayo po may contentment, may kasiyahan po tayo. Ano po sabi dito sa 1 Timothy chapter 6, verses 8 up to 10, kaya nilaman po. The first book of Timothy, chapter 6, from verse 8 up to verse 10. And having food and raiment, let us be therewith content. But they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown man in destruction and perdition. For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. God bless you. Unang Timoteo Kapitulo 6, versikulo 8 hanggang 10. Ngunit kung tayo may pagkain at pananamit ay masiyahan na tayo doon. Darapat ang magsipagnasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at sa silo ng maraming mga pitang hangal na kasama na siyang naguhulog sa mga tao sa kapamakan at kamatayan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba ay nakasinsay sa pananampalataya at inuhog ang kanilang sarili ng maraming kalumbayan. Amen. Praise the Lord. Amen. Everybody, praise the Lord. So ito po yung warning ng banal na kasulatan sa bawat sa atin. Hindi dito pinag-uusapan kung tayo bimilang na ng mahabang panahon, mga inibig ko. Kinakailangan na tayo po ay maging maingat sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. We must serve the Lord with fear and trembling. Kaya nga, sabi dito, magkaroon po tayo ng kasiyahan, contentment. Kung meron kang pagkain, pananamik, masiyahan na raw po tayo doon, mga inibig ko. Ang lahat ng mga may kasiyahan, magsabing praise the Lord. Lahat tayo ay talagang may kasiyahan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na panahon. Kaya ang mga ilan ay nangahulog dahil sa silo ng pera, mga inibig ko. Gustong yumaman kaagad. Gustong yumaman na mabilisan, mga inibig ko. Samantalang dito sa banal na kasulatan, kung mangyayaring didinggin mo ng masikap ang tinig at ang kahatulan ng ating pinakamamahal na panahon at isasagawa mo ang lahat ng kanyang kahatulan, ang sabi ng Biblia, lahat ng pagpapala ay o-overtake sa'yo. Hahabulin ka ng pagpapala. Kaya dito maraming mga mahihirap ng inibig ko, pinagyaman ng ating pinakamamahal na panahon. Physically, materially, lalo spiritual na pagkapala. Yun po ay mga blessing na nagmumula sa ating dakilang Diyos na buhay, mga inibig ko. Ay yung mga iba naman na talagang mga ilan lang naman ito, mga inibig ko, na nasilo ng kaaway, na tuunas doon sa mga salapi. Biblia mismo nagsasabi, the love of money is the root of all evil, mga inibig ko. Hindi masama ang salapi, ang pera, mga inibig ko. Kailangan natin ito para may pahayag lalo ang ebanghelyo ng kaligtasan. Gamitin natin ito, yung mga ating mga logistic na yan, mga pera na yung mga panalapi, mga inibig ko, i-share natin sa gawain ng ating mga panoon at lalo kang pagpapalain ng ating pinakamamahal na panoon. Higit pa doon sa inaasahan mong blessing ang mararanasan mo pag maglingkod ka ng buong katapatan sa ating pinakamamahal na panoon. Ngayon, ano ay pinagagawa ng ating dakilang Diyos sa buhay na dapat natin gawin upang manatili sa atin yung pagmamalasakit ng ating dakilang Diyos sa buhay at hindi ka mababalisa, hindi ka matatakot, hindi ka nababagabag, mga inibig ko. Ano sabi sa Hebrews chapter 13, verse 5, Psalms 52, verse 22, magkasunod pong basahin, kaya po. The book of Hebrews chapter 13, verse 5.
Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as you have. For he hath said, I will never leave thee nor forsake thee. The book of Psalm chapter 55, verse 22. Cast thy burden upon the Lord, and he shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. God bless you po. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 13, ang talatay 5. Magilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Magkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang may sabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 55, ang talatay 22. Ilagay mo ang iyong pasan sa Panginoon at kanyang aalalayan ka. Hindi niya titiising makilos kailanman ang matuwid. Amen. Purihin ang ating dakilan sa buhay. So, ito po yung malinaw na pinagagawa ng mahal na Panginoon upang manatili tayo sa pagmamalasakit ng Diyos at hindi kabalisahan at kabagabagan ang iyong mararanasan. Mangilag. Sabi dito, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Gaya ng aking sabi kanina, hindi masama ang salapi. Ito po ay nagiging masama lamang pag ito na ang pinapanginoon ng tao. Kaya nagkakaroon ng kaguluhan, mga salot na dumarating, mga inibig ko, dahil sa pag-ibig sa salapi ng tao, mga inibig. Subalit, sabi ng banal na kasulatan, na pag tayo po ay naglingkod ng katapatan, mga inibig ko, at tayo nagkakasya na kukontento sa ating mga tinatangkilik, kailanman, sabi ng banal na kasulatan, I will never leave thee nor forsake thee. Kailanman hindi ka iiwanan, hindi tayo pababayaan ng ating pinakamamahal na panahon. Ano man ang kalagayan ng panahon ngayon, nandun ka man sa gitna ng giyera, mga inibig ko, pag ikaw ay matapat na naglilingkod sa ating dakilan Diyos sa buhay, sabi ng Biblia ay Isaiah 54:17, walang almas na ginawa ng tao na magtatagumpay sa ating mga tunay na anak ng Diyos na naglilingkod sa ating pinakamamahal na panahon. Kaya wala tayong dapat ikabahala, wala tayong ikabalisa, ikatakot, may inibig ko. Basta tayo pinaglilingkod ng katapatan at kailanman hindi tayo iiwanan, hindi tayo papabayaan na ating pinakamamahal na panahon. Tayo nga ang minsan ang nagpapabaya. Huwag namang mangyari yan, mga inibig ko. Kinakailangan kung ano yung tinuro ng ating beloved person, the Lord, mga inibig ko, ito po'y ating pong panghawakan. Ito ang ating maging gabay upang tayo po'y makatiyak sa nalapit na pangako ng ating pinakamamahal na panahon. Kaya ilagay mo ang iyong tiwala. Ang pagtitiwala natin lagi sa manon, ganun lamang, mga inibig. Ibigay natin yung the best na paglilingkod natin. Sapagkat kailanman, sabi ng banal na kasulatan, pag tayo po ay lumalakad ng matuwid at sumasampalataya sa ating nag-isa sa buhay, kailanman hindi siya magkakait ng mabubuting bagay, mga inibig ko. Lahat tayo pinagkalooban ng mabuting bagay na ating pinakamamahal na Panginoon. Yung kalusugan natin, pasalamatan natin yan. That is more than gold, mga inibig ko. Yung kalusugan natin, higit pa yan sa kayamanan sa lupang ito. Kaya, pag malusog tayo, nakapagpupuri tayo ng maayos. Napaglilingkuran natin ng buong pagtitiwala ating pinakamamahal na panahon. Kaya ilagay natin lagi yung ating pong pagtitiwala sa ating pinakamamahal na panahon. At pag nagawa natin lahat ng mga bagay na yan, mga inibig ko, ang pangako ng ating pinakamamahal na panahon. Inulit-uli, huwag kayong mga balisa. Sabi po sa last verse, Philippians chapter 4, verses 6, 7, talon sa 19, kaya nilaman po, mahanda naman uwit, manunugtog. From the book of Philippians chapter 4, verse 6, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. 7, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Verse 19, but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. God bless you. Mga taga-Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 6 at 7, talon sa 19. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay,
kundi sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos ay di masayod ng pag-iisip, ay mag-iingat ng iyong mga puso at ng iyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. 19. At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan at kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Amen. Purihin ang ating dagalan Diyos sa buhay. Everybody praise the Lord! Napakagandang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga iniibig. Huwag kayong mga kapatid sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay ating pong iparating sa pamamagitan ng ating panalangin, yung malinaw nating kahilingan sa ating pinakamamahal na Panginoon. At yan naman po ipagkakaloob ng ating dagalan Diyos na buhay. In His time, in due time, inibig ko, kung okay, mag-antay ka, inibig ko, basta ang panalangin mo didinggin ng ating pinakamamahal po at bibigyan ka ng grabing kapayapaan. Kahit anong kaguluhan na nangyari sa iba't yung parang ng mundo ngayon, ang mga anak ng Diyos ay payapang-payapa pa rin. Sabi ng mahal na pastor, you can sleep like a baby. Everybody say, praise the Lord. At sabi, isusupply ng mahal na pastor, I will supply all your needs, not your wants. Ang tao, maraming wants. I want this one, I want this one. Puro wants. Pero hindi naman sinasagawa ng 70% ng kalooban naman na panoon. Kaya sabi doon, I will supply all your need. Yun lamang pong pangailangan natin sapagkat hindi naman tayo pagkukulangin ng ating pinakamamahal na panahon. Kaya, ang sabi ng mga kasulatan, huwag tayong mga balisa sa anumang bagay sa ating daramtin, sa ating kakainin, bagkus maglingkod tayo ng buong katapatan sa ating pinakamamahal na panahon. Tayo pala tayo tumayo, mga inibig ko. At minsan pa natin, papurihan natin sa mga, we are inviting all the beloved visitors, beloved witness viewers, to please come forward and accept our loving God in your heart. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Ngayon po, araw ng kaligtasan. Ngayon po, araw ng pagtanggap. Kung nais niyong maranasan ang pagmamalasakit ng Diyos na di masayid, mga inibig ko, at hindi ka mabalisa, tanggapin niyo po ng formal natin pinakamahal. Habang gawin natin panalangin ng awit nito, ating itaas sa ating makamay, mga inibig ko, at gawin nating panalangin ng awit nito. Hallelujah, praise the Lord.